Samantala, marami pa ring Filipino caregivers ang nangangamba matapos ang pansamantalang pag-antala sa home care worker immigration pilots na malaking pagkakataon sana para makakuha ng permanent residency. Isang online forum ang isasagawa sa weekend na layong dinggin ang hinaing ng mga caregivers para sa posibleng kampanya sa federal government. Ang detalye sa report ni Paula Saraza. The danger of you losing status is more now kasi very short yung duration ng work permit. Dahil sa pansamantalang pag-antala ng home care worker immigration pilots na nakatakda dapat tumanggap ng aplikasyon Marso ngayong taon, marami sa mga caregiver na papasuna ang work permits, ang gahol sa pagsumite ng renewal o extension. Ang pagdadaanan, 228 days o nasa 7 buwang average processing time, batay sa huling update na makikita sa government website. Pero mas pinahirap pa raw ang sitwasyon dahil may ilang pagkakataon, 1 taon lamang ang validity ng ibinibigay na work permit sa mga caregiver, hindi gaya noon na 2 taon. Basically, dahil sa sobrang tagal ng processing time, yung mga caregivers ngayon nag-a-apply sila ng papers nila every 6 months, right? So they ask their employers to apply for a labor market impact assessment 6 months after na na-issue yung work permit nila kasi medyo matagal din pag minsan yung process ng pagkuha ng LMIA. 1 buwan matapos ang biglaang anunsyo ng Immigration Canada, ayon sa isang advocate at dati ring caregiver Kelly Butengan, marami sa mga aplikante ang nangangamba at dismayado pa rin sa desisyon ng federal government. Lalo't ilan sa kanila nakapagsimula na raw mag-ayos ng mga dokumentong kakailanganin sa PR application sa ilalim ng nasabing immigration pilots para sa mga caregiver. Ang dami nating kababayan who came here. They've completed all the requirements for the program, anticipating na I can apply for my PR application sa March. I have everything ready. Gumastos na sila para sa educational credential assessment. Naggastos na sila for the English. Tapos boom, hindi na sila pwedeng mag-apply ng PR. So they're basically on a work permit paulit-ulit na nagre-renew. Naging patunay daw ang inorganisang emergency town hall noong Disyembre sa malaking pangangailangan sa mas malawak pang talakayan para maiparating ang mga panawagan at dinggin ang hinaing ng mga Filipino caregiver. Kaya sa darating na Sabado, isang online community forum ang isasagawa ng kampo ni Butengan na bukas para sa mga Pinoy caregiver saan mang panig ng Canada. Gusto naming malaman, gusto naming i-document, i-gather kung ano yung mga reaksyon, yung mga opinion, at kung ano yung epekto ng paghinto ng pagtanggap ng PR application sa kanila, right? Kasi gusto namin kung magkakaroon tayo ng advocacy or campaign, dapat nakabase siya sa kung ano talaga yung gusto ng mga caregivers. Depende sa makakalap na impormasyon sa online forum, plano rin ng Caregivers Community of Canada na magpasa ng open letters sa Ottawa, kabilang ang panawagang permanenteng programa para sa mga caregiver. Gayon din ang makipag-usap sa tanging Filipino-Canadian Minister Richie Valdez sa pag-asang mas maiangat ang mga hinaing sa federal government. Paula Saraza, Omni News, Toronto.